Sa ibang balita, inareklamo ng Bureau of Internal Revenue si dating presidential spokesperson Harry Roque at kanyang asawa at kanilang abogado dahil sa hindi umano pagbabayad ng tamang buwis. Sinampahan sila ng mga reklamong tax evasion at failure to file tax returns dahil sa tax deficiency na umaabot sa halagang 3.35 million pesos. Kaugnayan sa sinasabi ng BIR na transfer of shares at pagtaas ng authorized capital stock sa Biancham Holdings and Tradings Incorporated. Itinanggihan ni Roque at sinabing walang basihan ang reklamo. Anya, walang taxable event na posibleng magdulot ng liability o pananagutan dahil walang actual issuance ng shares. Naihain din daw nila ng naayon sa batas ang lahat ng kanilang tax returns. Sabi ni Roque, pamumulitika ang motibo ng paghahain ng reklamo at pangaharas lang daw sa mga may kinalaman sa Duterte administration. Susubukan namin kunan ng pahayag ang BIR kaugnay rito. Abiso po sa mga motorista, may big-time rollback sa presyo ng diesel epektibo po ngayong araw. Ayon sa Department of Energy, 12 pesos and 94 centavos ang rollback sa kada litro ng diesel. Habang sa kerosene, may bawas presyong 15 pesos and 71 centavos kada litro. May taas presyo namang 53 centavos sa kada litro ng gasolina. Sabi ni Energy Secretary Sharon Garin, posibleng mag-iba-iba ang laki ng galaw ng presyo sa mga gasolinahan depende sa layo sa source at sa oil brand. Pero hindi raw pwedeng hindi sundin ng gasolinahan ang itinakdang price range ng gobyerno. Halos 250 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa isang warehouse sa Pasay. Nakasilid sa mga LED spotlight na nakakahon ang bulto-bultong suspected drugs na sinusubukang ipuslit ipapasok sa bansa. Ayon sa Bureau of Customs, nagmula ang shipment sa Mexico na idineklara bilang LED spotlights. Nabisto yan ang isa lang sa X-ray at isa ilalim sa K9 inspection. Aabot sa mahigit 36 na kilo ng umano'y shabu ang nakuha mula sa shipment. Nasa kustodiya na ng BOC ang kontrabando para sa documentation bago i-turn over sa Philippine Drug Enforcement Agency. Mahaharap naman sa patong-patong na reklamo ang mga sangkot sa shipment. Sugatan ng isang lalaki sa Bacoor, Cavite matapos barilin ng isang nagpanggap na customer sa kanyang tindahan. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa CCTV footage na ito, isang rider na naka-helmet at nakapula ang bumibili ng tubig sa isang sari-sari store sa Barangay Molino 3 sa Bacoor, Cavite. Nang iaabot na sa kanya ang binili, biglang hinablot ng rider ang kwintas ng tindero. Tinangkang bawiin ng tindero ang kanyang kwintas. Pero ang suspect bumunot ng baril at tinutukan siya. Hindi na tinag ang tindero, sinugod at itinulak niya ang motor para matumba ang suspect. Doon na binaril ng rider ang tindero. Dumating ang dalawa pang kasama ng biktima pero nakatakas na ang suspect. Nakita namin na may mga basyo ng bala doon sa tapat ng tindahan. Yun nga daw, hinablot ang kwintas nung lalaki. Tapos lumaban yung hinablutan ng kwintas. Lumabas siya. Tinadyakan niya yung motor, binaril na siya sa hita. Tapos 3 putok eh. Meron ditong tama sa tiyan, tagos daw. Isinugod ng mga responding tanod sa ospital ang biktima. Sa huli nilang impormasyon mula sa kamag-anak ng biktima, stable na ang kanyang lagay. Ito yung mismong pinangyarihan ng krimen at ito yung iskinita kung saan umeskapo yung suspect matapos yung insidente. Sa monitoring ng barangay, hindi pala ito yung unang pagkakataon na nangyari ito dahil noong Pebrero nagkaroon na rin ng insidente ng hold-up at kwintas ang pinunteriya. Napuna ng mga taga-homeowners association na pareho ang helmet ng rider na suspect sa pang-hold up noong Pebrero sa suspect sa pangahablot ng kwintas kahapon. Naka-helmet siya eh. Pero suspitsya po namin kasi pangalawa na itong nangyaring ganito ang sitwasyon eh, na may hinold up, kwintas din yung kinuha. So siya pa rin yung suspect namin kasi pareho ng helmet eh, at saka yung motor. Dito din, kabilang street naman sa Aqua. Same time. Mga February. Nagsasagawa ng investigasyon ng pulisya ng Bacoor, Cavite. Tumanggi muna sila magbigay ng anumang detalye. Hindi rin muna nagbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA News. Ito ang GMA Regional TV News.
Dalawang bata ang nasawi matapos mahulog sa gilid ng kalsada ang sinasakyan nilang tricycle sa mataas na kahoy, Batangas. Ayon sa pulisya, nawala ng preno ang tricycle sa matarik na bahagi ng kalsada sa barangay Kinalaglagan. At bumangga ito sa bakal na barikada hanggang mahulog sa gilid ng kalsada na nasa 30 talampakan ng lalim. Edad 4 at 12 ang mga nasawi. Sugatan naman ang kaanak nilang driver at 5 iba pang pasahero. Tuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Dalawang lalaki ang nasawi sa hinuhukay nilang tunnel sa Panabo, Davao del Norte. Hinala ng mga responding rescuer, nagsasagawa ng treasure hunting ang mga biktima kasama ang 3 pang iba nang magkaroon ng pagsabog sa loob ng hinuhukay nilang tunnel. Base sa air monitoring device, may mga na-detect na ammonia at carbon monoxide sa loob ng tunnel na parehong delikado kung malanghap ng tao. Na-recover ang labi ng 2 lalaki sa unang 2 araw ng retrieval operations. Habang hindi pa nahahanap ang 3 pa nilang kasama sa paghuhukay. Itinigil muna ng mga otoridad ang retrieval operations dahil sa panganib at lalim ng tunnel na mahigit 200 talampakan. Ayon sa barangay, walang permit ang paghuhukay ng mga biktima. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Kwinestyon ni Akbayan Party List Representative Chel Diokno ang inihaing reklamo ni Attorney Manasseh Carpio laban sa kanya at iba pa. Sa panayam kay Diokno sa Super Radio DZBB, sinabing bakit sila napabilang sa reklamo gayong buong House Justice Committee ang nagsupina sa bank records ni Carpio at ng asawang si Vice President Sara Duterte. Sabi ni Diokno, wala silang ginawa na labas sa kanilang mandato sa batas. Panawagan niya, harapin na lang ni VP Duterte ang impeachment proceedings. Kahapon, naghain ng reklamo si Attorney Carpio laban kina Diokno, House Justice Committee Chairperson Representative Jervil Luistro, Representatives Percy Sandanya at Laila De Lima, pati kina BSP Governor Eli Remolona Jr. at Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura dahil sa pagsisiwalat umano sa publiko ng kanilang bank records. Kaugnay sa impeachment hearing ng House Justice Committee bukas laban kay Vice President Sara Duterte. Kausapin natin ang chairperson ng komite na si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning, Rack. Having me here again in Balitang Hali. Opo. Ano pong plano nyo matapos kayong sampahan ng reklamo ni Attorney Mansa Carpio kaugnay sa pagtalakay sa bank records nila ni VP Sara? Actually, wala pa tayo na-receive na copy eh. Pero as soon as maka-receive tayo ng subpoena, then we will be addressing. Sasagot tayo doon sa akusasyon sa atin ni Attorney Mansa Carpio. May epekto po ba yung reklamo sa pagdinig bukas? It depends on the justice members if they will consider this in their determination of probable cause. But in as far as our proceeding is concerned, for as long we will just proceed with our hearing and conclude it in the determination of probable cause. Bukod po sa pagharap ng NBI, ano po yung mga asahan ng taong bayan sa huling bahagi po ng pagdinig? We need to resolve the issue on whether or not to open the BIR box, no? Kasi it was laid on the table during the last hearing. And then we will be hearing also from the justice members if indeed we are decided to vote already. Because we are not sure yet whether the majority of the justice members are ready to vote, no? So kung wala naman silang ibang inclination, then we should be able to vote tomorrow after the clarificatory hearing. Gaano po kayo kaingat sa pag-deal dito sa issue ng box mula po sa BIR? Dahil pwede ho bang questionin ito at maging technical laban sa inyo at iparating sa Korte Suprema kung sakasakali? Kami, Rafi, we've been very, very careful. We've been very, very conservative. That is why we are maintaining the position na lahat ng ginawa ng Justice Committee is constitutional, no? As a matter of fact, it is very clear na ang position namin about inquiring into bank records is legal, which means that the Justice Committee can actually subpoena the bank records and the bank officials and because it is very clear under the bank secrecy law na exception ang impeachment case. However, it's because we are very conservative, we are taking the safer route. We opted to subpoena the AMLAC instead of the bank, no?
But nonetheless, in spite of the caution that we have exercised, Attorney Manscarpio still filed this criminal case against us. Pero we acknowledge naman that this is part of the options of the defense team, just like the petitions which are already pending before the Supreme Court. Sa amin lang, Rafi, for as long as walang TRO, walang injunction, we are very much conscious that this is a constitutional duty that we have to conclude. So tuloy-tuloy lang ang proseso dito sa Justice Committee. Gaano po ba kahalaga sa inyo na mabuksan pa yung box mula sa BIR? Well, actually, that kasi ang sinabi na namin is ITR eh. That is supposed to disclose the personal income of the spouses, no? So one possibility, it can justify the 88 million. Dalawang bagay eh. Pwedeng it will help the defense team or it will help the complainant's case, no? Kaya lang, until now, we cannot tell because we haven't seen the contents of that box. But nonetheless, gusto ko lang i-highlight that the threshold in our proceeding is very minimal. That is only probable cause. So I don't know if opening the BIR box is an issue which will hamper the justice members' determination of probable cause. Again, this is very minimal. Probable cause is very minimal. Plus, considering that the defense did not present any evidence. So it appears that the complainant's evidence are all unrebutted, no? So it depends on the justice members if they will still consider this, the contents. If they're still interested to see the contents, at least for the purpose of being able to vote in the determination of probable cause. Tama naman po, no, bukas na yung huling pagdinig ng inyong komite at bukas na rin po ba pagbobotohan yung probable cause ng impeachment complaints? Rafi, I haven't seen the majority of the justice members, no? Kasi dito ko lang naman nakikita yung majority kapag ka naghihiring eh. So this should be my answer to you. Kung wala na silang ibang inclinations, kung wala na silang ibang concerns at natapos ng clarificatory hearing on the allegations of threat, then the justice members should be ready to vote on the existence or non-existence of probable cause. At kung sakali kailan po kaya matatalakay ito sa plenaryo? In case we will be able to vote tomorrow, no? To request another hearing date on May 4, that is intended for the approval of the committee report. And then upon its approval on May 4, we will immediately transmit it to the plenary on the same date, no? And then we anticipate that the plenary will be transmitting all the documents to the House members, including the complainant and the respondent vice president. That is in preparation for the plenary vote, which should happen after giving all these parties sufficient time to study if ever it is in favor of probable cause, the articles of impeachment, including the attached evidence. Bagamat hindi po umattend ang bise sa inyong pagdinig, inaasahan niyo po bang dadalo pa siya? At kung hindi man siya dadalo, po pwede kayang maging basihan din ng inyong mga members, yung mga naging pahayag nila outside of the hearing? Well, we have been extending a continuing opportunity to the Vice President to present her evidence, no? Kasi gusto rin naman talaga namin makita yung ebidensya niya. So the members will be guided in their voting in the determination of the existence of probable cause, no? Sabi ko nga dito sa Justice Committee, there are two possibilities. Pwedeng ma-dismiss at pwede rin ma-determine ang probable cause, di ba? But I don't know how we can consider the dismissal if the evidence of the complainants appears to be unrebutted. Unrebutted because the defense is not presenting their evidence, no? So kung darating sila, we will be welcoming them and we will be interested to hear the evidence and to see the evidence of the Vice President. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Thank you, Rafi. Thank you, Connie. At maraming salamat po sa lahat ng viewers and followers ng Balitang Hali. Salamat po House Justice Committee Chairperson Representative Jervil Luistro. Kita ang babaeng yan na may hawak na papel habang naglalakad sa Barangay Banawang sa Santa Barbara, Pangasinan.
Sinilip niya ang bintana ng isang bahay roon at maya-maya ay pumunta sa gilid na bahagi ng bahay. Hindi na nakunan sa CCTV pero tinangay raw ng babae ang dalawang cellphone mula sa loob ng bahay. Hindi na nag-report sa mga pulis ang biktima. Sa kalapit na barangay ng Maningding, pinasok din ng babae ang compound ng isang bahay. Kumatok siya sa pinto. Maya-maya ay tila may kinalikot sa mga nakaparadang motorsiklo at tinangkang buksan ang compartment nito. Hanggang kalaunay pumasok na siya sa bahay. Kwento na may-ari ng bahay, nagulat ang babae nang makita na may tao sa loob. Idinahilan daw niyang humihingi lang siya ng tulong at ipinakita ang hawak niyang papel. Paalala ng mga opisyal ng barangay maging mapagmatsyag para hindi mabiktima ng kawatan.